magandang araw po sa inyong lahat. Maupay na adlaw haaton nga tanan. Welcome kayo sa aking YouTube channel, ang Madiskarting Waray. Ngayong araw mga kawaray ay ibabahagi ko sa inyo ang aking pa-order ngayong araw. Ito ay ang ating kutsinta leche flan. At itong ating kutsinta ay pale-level up natin. Gagawa natin ito ng twist at talagang pasasarapin natin. Kaya naman samahan niyo po ako at ituturo ko sa inyo kung paano nga ba magpasarapin at kakaiba, gawing kakaiba itong ating kutsinta. At marami sa atin ngayon na marunong na gumawa ng kutsinta. Pero dito sa aking recipe na ito ay kakaiba at alam ko na magugustuhan po ito ng inyong mga customer. Kaya naman, kung bago ka lang sa aking YouTube channel, ay dito ay matututo kang magluto ng iba't ibang kakanin na pwede mong pagkakitaan. At dito sa aking channel ay hindi lang kakanin ang pwede mong matutunan. Kaya naman, samahan niyo po ako at panoorin niyo ang lahat ng aking mga video at matutulungan kayo nito. Kung gusto nyo nga hiramin lahat ng aking mga picture na pwede nyo ipang post sa inyong mga FB, dalawin nyo po ang aking Facebook, sa aking Facebook, Hasmin Cabigues. Pwede nyo pong hiramin lahat ng aking mga picture na mga kakanin ko po yun at pwede nyo pong ipa-order. Kaya naman, dalawin nyo po ang aking Facebook, Hasmin Cabigues. Dito nga ay sisimulan na natin ang ating pagluluto ng ating kutsinta. Pero bago ko ipakita sa inyo, dahil nga ngayong araw ay birthday ng nag-order sa akin na 5 years na po siyang customer ko. Shoutout sa iyo, Sis Fatima, na walang sawang pag-o-order sa akin. Dito nga, madami siyang in-order sa akin, ubi palitaw. Ayan, dito sa aking channel ay matututunan nyo din po itong ubi palitaw na ito. At napaka the best din po nitong ating recipe at marami pong nag-o-order nito. Kaya naman, panoorin nyo po ito sa aking YouTube channel. Sisimulan na natin mga kawaray, magluluto na tayo ng masarap na kutsinta. Sa ating mixing bowl, ipagsasamahin natin ang ating all-purpose flour, 1 and 1/2 cup, ang ating cassava flour or cornstarch kung nasa sa inyo kung anong gusto nyo. Pagpilian nyo po yan, cassava or cornstarch. Dito ay gumamit tayo ng 2 and 1/2 cup. And then ang ating sugar, wash ang ginamit ko dito, 2 cups para hindi ganun katamis. Lay water or lihiya water ay gumamit ako ng 2 teaspoon. Huwag sosobra dahil papait po ito. At maglalagay tayo dito ng salt, 1/2 teaspoon. Evaporated milk, 1 can, 370 ml. Depende sa inyo kung maglalagay pa kayo ng gatas ha. Nasa sa inyo yun. Optional lang po yan. And then, ang ating water. Dito ay naglagay ako ng 6 cups. Sasabihin ko ulit sa inyo, depende kung maglalagay pa kayo ng gatas. Sa akin kasi gusto ko masarap, kaya naman naglagay ako ng evaporated milk. Pero sa lahat ng mga gumagawa o nagluluto ng kutsinta, wala po akong nakikitang gumamit sila ng evaporated milk. And then ito ay hahaluin lang natin ito ng mabuti. And then sasalain po muna ito natin para matanggal ang mga pamumuo niya. Ang sekreto po dito ay marami ang ating tubig. At pagkatapos niyan, nahalo na natin at atin ay pong itong nasala. Ngayon ay ilalagay na po natin ito sa ating mga lagayan. Dito ay gumamit ako ng large boulder. Naglagay ako ng kalahati or lampas kalahati kasi hindi ko siya pupunuin dahil mga kawaray maglalagay pa tayo ng toppings dyan. Dito ay nakagawa po ako ng 60 pieces ng ating kutsinta leche flan. Sa ating kutsinta leche flan ay nabenta ko siya ng 550. Noong binenta ko kasi dito ay 55 pieces lang dahil ang 5 piraso ay kinain ko. Nga pala, kapag isasalang nyo ang inyong kutsinta ay kailangan kumukulo na ang tubig nyo bago nyo po ito isalang dahil papangit po ang lasa at kinalabasan nito kapag isalang nyo po ng sabay at hindi nyo po pinakuluan pa ang tubig. Habang nakasalang ang ating kutsinta, ngayon ay gagawin naman natin ang ating pang toppings. Dito ay gumamit ako ng glutinous rice flour, 2 cups. Pagkatapos ay inilagyan ko po ito ng water, 2 cups, 2 and a half cups ng ating water. Ngayon, dito ay atin ang hahaluin. Ito ang sekreto natin, hindi na natin lalagyan ito ng egg yolk. Ngayon ay maglalagay naman na tayo ng condensed milk, 1 can, 300 ml. Bakit nga ba kutsinta leche flan ito? Sekreto lang natin ito, hindi na tayo naglagay pa
ng ating egg yolk dahil malapot na o creamy na kapag maglagay tayo ng ating glutinous para na po talaga siyang leche plan sa ibabaw sa lagkit ng ating glutinous rice flour. Kaya wag na po kayong maglagay pa ng egg yolk. Sapat na po yun. Ito ay matipid na proseso ng ating leche plan sa ibabaw. So ngayon ay maglalagay na tayo ng annatto seeds. Kailangan mga kawaray, ang annatto seeds ay nakababad na sa tubig. Mainit na tubig dapat para lumabas ang kanyang kulay. So optional lang po ito. Dahil nga leche plan, pwede po kayong magdagdag pa ng ibang kulay tulad ng yellow. And then maglagay kayo ng vanilla flavor para mas masarap. Kung ayaw nyo ng vanilla, pwedeng lemon flavor. Mas masarap din po yun. Sa akin kasi, hindi ko na pinakita, naglagay ako ng vanilla flavor para yung kanyang topping sa ibabaw ay mas masarap pa kapag maglagay pa tayo ng flavor niyang vanilla dahil naglagay nga tayo dito ng leche plan. Ang gagawin natin dito, pagkaluto na ito after 20 minutes, luto ng ating kutsinta na nasa ilalim. Kaya naman, ilalagay na natin ang ating pang toppings. Ito na nga po yung leche plan. Na kahit wala kang egg yolk ay pwede po ito dahil malapot ang glutinous rice flour. Sobrang masasabi ko na parang leche plan na nga po ito. Basta maglagay lang kayo ng kulay yellow, konting-konti lang, and then vanilla flavor. Napakasarap niya na at kakaibang itong kutsinta. Nandun pa din yung lasang kutsinta, syempre dahil naglagay tayo ng lihiya water. Yun po talaga yung pangpakunat sa ating kutsinta. Wag na wag niyong kakalimutang maglagay ng lihiya water dahil kapag walang lihiya, yung parang hindi po yan kutsinta. Once may lagay na po natin ito, ngayon ay isasalang ulit natin siya ng 15 minutes na lang o nasa sa inyo yon kung gaano kalakas kayo mag-apoy o magsindi ng apoy nyo. Pero para sa akin, medium heat lang po ang gawin nyo dahil kapag malakas ay tutulo po ang tubig sa ating toppings. Pangit po yun. Dito ay 15 minutes lang ay naluto na. Ayan, nakikita nyo, napakaganda na para talaga siyang leche plan sa ibabaw. Yun po ang sekreto ko. Naglagay din po ulit ako niya ng annatto seeds. Yun nga po, annatto seeds. And then naglagay lang ako ng konting yellow color or yellow flavor na po pwede din kayong kahit na anong flavor ang gusto nyo sa ibabaw. Dahil nga sa akin ay paborito ko din yung lemon, mas maganda din po yun. Pero kung ayaw nyo na ng lemon, ito ay po pwede naman po ang vanilla flavor. So, ayan mga kawaray, napakakinis. Ang sikreto din ito mga kawaray, kapag makinis ang inyong kutsinta sa ibabaw, wag na wag niyo pong bubuksan ang takip ng inyong steamer habang nagluluto ito. Kailangan uurasan niyo po ito ng 15 minutes bago niyo po buksan dahil kapag buksan niyo po ito agad, lulubog po ang inyong kutsinta sa toppings nyo. Yun po yung mga nababasa ko sa mga group dahil kasali po ako sa iba-ibang group. Nakikita ko doon na maraming nagtataka, mga first time nila, sabihin nila, bakit ganito ang kutsinta ko, lubog, ang pangit ng kinalabasan? Kasi po, hindi nyo po inurasan bago nyo tanggalin ng takip ang inyong steamer. Dapat, inuurasan nyo po muna yan. After 15 minutes, ayan, wag nyo pong silip-silipin dahil ang ibig sabihin lang yun, umaalsa pa ang kutsinta. Hindi na siya makakaalsa pa dahil tinanggalan nyo nga po ng takip, lalabas po ang singaw nun. Kaya po, ang tendency nun, ang kanyang gitna ay lulubog, kaya pangit at magiging reject. Kaya ang suggestion ko, kailangan ay inuurasan nyo muna bago tatanggalin ang takip ng inyong steamer. So ito mga kawari, diniretso ko na po ito, nilagyan ko na po ito ng hinayod ng nyug. Ang sikreto lang po nito, para hindi mapanis kahit na kinabukasan pa ito, ay hindi po ito talaga mapapanis kung lulutuin nyo ang inyong niyog. Yun ang sikreto na para kahit na kinabukasan pa ay hindi mapanis, ay lutuin nyo po ang inyong niyog. Ayan lang po yan. Ang sikreto ko din yan sa aking ubi palitaw ay ang ating niyog ay niluluto ko. Kaya kung gusto nyo panoorin ang aking ubi palitaw, nandito po yan sa aking YouTube channel para matuto rin kayo kung ano-ano nga ba ang sikreto ng aking mga kakanin na kahit 3 araw pa yan, hindi po siya napapanis. So ayan mga kawaray, at sana may natutunan kayo dito sa aking video na ito at nakadagdag kaalaman sa inyo ito. Lalong-lalo na po ito sa mga baguhan sa pagluluto at sa mga nagkakamali pa at marami sa kanila nagtataka bakit
palpak ang kanilang gawa. Sundan nyo lang po itong aking mga video at ang aking recipe nitong aking mga ingredients, hindi ka po papalpak. Basta, kapag gagawa kayo ng kutsinta, huwag nyo kakalimutang i-prepare na lahat ng inyong mga ingredients dahil hindi nyo alam na mamalayan na kulang na pala ang inyong ingredients. Pagsisisi kayo kapag maluto na, lalo na kapag yung iba na nagmamadali o natataranta sa pagluluto, nakakalimutan nilang maglagay ng asukal. Naranasan nyo na po ba yun na magluluto kayo, nakalimutan nyo pala maglagay ng asukal, kung hindi asukal, pampaalsa ng puto, kaya na-stress na kayo kapag naluto, wala na, luto na, tapos na, at hindi na maibabalik pa. Kaya parang pagmamahal lang yan. Kapag sinaktan mo na siya, ay hindi na babalik pa ang kanyang tiwala sa iyo. Kaya dapat, bago pa masaktan o bago pa maluto ang inyong pagkain, kailangan i-prepare, handa nyo na ang inyong mga ingredients bago kayo magluto para hindi kayo umiyak sa huli. At masayang lang ang inyong pagod at mga ingredients yun, lalo na ngayon na mga mahal ng mga bilihin. Kaya dapat kapag gumagawa o magluluto, i-prepare, ihanda na ang inyong mga sangkap na kakailangan. So ito, tinikman na nga ito ng aking kapatid na talagang naman nasarapan siya. Dahil first time ko lang pinatikim sa kanya ito dahil dumayo nga ito galing ng Bulacan at tamang-tama bumisita sa amin at natulungan ako magluto nito. Diyos ko po, naubusan pa ako ng gas. Kaya naman sa uling ko na nga lang po ito niluto dahil madaling araw ako nagluto. 4 AM, walang gas. Kaya naisipan ko na sa uling lang. Kaya doon sa mga nanay na walang gas. Ayan, lalo na po sa probinsya, sasabihin nila, nako, hindi ako makapagluto, hindi po ako, wala po akong panggas. Ayan, pwede kayo magluto ng uling lang. At dahil nga daw, first time daw niyang makakain ng kutsinta na may leche plan sa ibabaw. Kakaiba ito mga kawaray, di ba? Hindi mo na kailangan pa ng egg yolk, makakagawa ka na ng leche plan sa ibabaw. Sekreto ni Madiskarting Warayan para hindi ka na pa mahirapan pa o gumastos pa ng malaki. Makagawa ka lang, makapagluto ka lang ng kutsinta leche plan. So, isi-shoutout na natin lahat ng mga nagko-comment. Umpisa na natin kay Ma'am Risa Paildonia. Wow, looking delicious. It's very simple and easy to prepare. Thank you for your sharing this video. God bless to your channel. Thank you, Ma'am Risa Paildonia sa inyong pagkukomenta at panonood sa aking YouTube channel. Shoutout din natin sa Ronalyn David, buti hindi natunaw yung tab. Hindi naman po kasi microwavable po ito. Shoutout din natin si Gloria Barita. Ayan, Barita. Shoutout ma'am, ang sarap nito ma'am Hasmin. Ay, kilala niya po ako. Shoutout sa inyo ma'am. At shoutout din natin si Althea Fernandez. Wow, thank you sa recipe mo ma'am. God bless. At si Arcely Dicinco. Maupay na kulop ma'am. Thank you for sharing this recipe po. Wow, ito ay kawaray ko yata dahil marunong magwaray. Ay, shoutout din natin sa Onding Cooking. Ayan, may cooking channel po si ma'am. Yummy talaga, marasa, luwat. At talaga namang pagkakanin, kutsinta, patikim, ang sabi ni Uding. At si Julita Valdio, it's look nice, yummy. Thank you po sa inyong pagkukumit palagi at panonood sa aking YouTube channel mga kawaray. Salamat sa inyong lahat. Thank you and God bless po.